naman ay tingnan natin ang features at mga basic part ng Excel. So, proceed muna tayo sa pinaka-top. Ito pong may pangalan dito na marimar_grade9.score. So, ang tawag dyan mga anak is the title bar. Okay? Next naman itong file, home, insert, data, yan. Yung mga yan naman, ang tawag dyan mga anak is the ribbon or menu bar. So, lahat ng i-edit mo or gagawin mo sa part ng Excel natin is we have the ribbon. So, iba't iba po ang parts ng ribbon tulad ng file. Sa file makikita lahat ng new. So, kung gagawa ka ng another Excel, open, another existing file nandyan. Then, pag-save and save as, kung gusto mo siyang i-save na as your that name or pwede namang iba. Then, makikita din yung mga history na ginawa mo. Then, sa home naman, dito mo makikita yung mga formatting and editing tulad ng bolding, italic, underline, ayan. Then, we have the delete name or kumbaga, ini-erase niya. Nagkakaroon siya ng underline between the name. Then, nandito din po ang borders. Ayan. Then, yung pink or fill the color ng table. For example, this one, ganyan mo, lalagyan mo siya ng kulay. Ang mangyayari is magkakaroon ng kulay mismo yung cell. Kung siya naman ay madami, for example, this part, pwede din po yun. Okay, this one. So, mangyayari dyan, lahat ng yon ay pink, violet. Then naman, ito naman yung font color natin. So, for example, this name, yung name natin, gusto ko siya, ang kulay niya is blue. So, mangyayari, yung black naging blue kanina. Ano po? So, that is the, At dito din makikita yung ating font format. Ayan. So, sa font formatting naman, dito makikita yung mga font style and size na gusto mo. For example, gusto mo siya ayan. So, mangyayari, just clicking that at punta ka sa yung formatting, click mo yung gusto mo, and then, kung gusto mo din palitan ang size niya, for example, this name to quiz, gusto ko mas highlighten or mas kitang-kita, so gawin ko siyang 48. So, kung mapapansin mo naman, nagkaroon siya ng parang hindi mabasa yung name. So, ang gagawin mo lang, tandaan ito po ang row, ating columns, yung mga A, B, C, D na yan, yan po ang columns. Then, ito naman si row. Si 1, 2, 3, 4, lahat ng number, row po yon. Okay? Next, para ma-edit mo siya at mapag-kasya mo, kita mo yung dalawang parallel lines, i-move lang po natin. Ano po? So, hanggang gusto nang makita yung names. Ayan. So, same po sa gagawin natin sa B. Ayan. Then, sa letter D. Ayan. So, kung makikita natin, sobrang kita na ang ating pong font. Next naman, dumako tayo sa cell. So, ang cell, this is the intersection of the column and the row. So, mapakikita agad, kung papangalanan po natin ang cell na to, that will be B13. Kasi nandyan siya sa tapat ni B at nandun naman siya sa tapat ni 13. So, that cell is identified as B13. Okay? Kasi yun po yung name. Okay? Dumako naman po tayo sa formula bar. Alin yung formula bar? Ito po nakikita yung enter text or formula here. Yan po si formula bar. So, dyan tayo maglalagay ng formula or word or statement na gusto mong ilagay. For example, word. Okay, so makikita po natin doon sa cell na pinaglagyan ko, may word po. Pero, pag clinic po natin ang right button, lumipat siya ng cell, nawala yung word na tinype ko doon sa formula bar. Kasi, wala siya sa part na to, kundi nandito sa cell na to. Ayan. Next. How about kung ito na naman ay lalagyan natin ng formula? For example, so pag formula ang lalagay po natin, don't forget to write or i-click po natin si equal sign. Okay? Kasi it symbolizes that is a formula. So, lagyan po natin ng formula. The sum of
cell this one. Then, click natin hanggang dun. Ayan. So, enter. Ayan. So, nagkaroon siya ng 0. Bakit nag-0? Kasi nga, i-add daw po natin yung nandun kay B10 to D10. So, saan yun? B10, eto yan. Then, D10, hanggang doon. So, pag nilagyan po natin ng number, 12, 7, and 23, ang mangyayari po, okay, mali ang nalagyan kong set. Ulit. 12, 7, and 23. Okay, then enter. So, nangyari, meron tayong 42 doon kay C13. Kasi nga po, dito tayo naglagay ng equal sign. Kanina, nung naglagay ako dito kay 11, B11, C11, and D11, naglagay ako ng number pero walang nangyari kay 0. That's mean, walang formula or hindi siya kasama sa formula na ginawa po natin. Okay? So, gets po? Okay, again, this is the column and this is the row. Next, dumako naman tayo sa last part ng ating spreadsheet and that is the worksheet tab. So, alin yung worksheet tab? Okay, so ito po si worksheet tab. So, dito pwede po tayo mag-rename. Ayan, for example, this name, gagawin ko siyang October. Ayan. So, automatic, makikita po natin dito sa baba, siya po ay October. Pero, pwede din po natin siyang i-duplicate or copy. So, just clicking duplicate, ang mangyayari, nagkaroon siya ng October, then open close parenthesis 2. Ibig sabihin, yung etong original natin, kinopy lang po natin dito sa October 2 na yan. So, same sila ng entry. Okay po. So, pwede mo naman siyang baguhin ulit, rename. Okay, November. Ayan. So, ibig sabihin, same entry lang si October and November. Kasi nga, parehas lang sila. Pero, kung gusto mo naman mabago siya, okay, ang i-click mo naman, this plus sign dito sa gilid, ayan. Ayan. So, pag click po natin si plus sign, ang mangyayari, nagkaroon siya ng sheet 2. So, ibig sabihin, itong sheets 2 na to, hindi siya katulad ni October o yung ginawa natin kanina. Kasi, dito kay November and October, para sila ng entry. Samantalang si sheets 2, wala po siyang entry. Kasi nga, another. Again ha, iisang file of Excel file po ang inopen natin. Pero we can use multiple of Excel. So, yun po ha. So, again, this is tawag po sa pinakababa natin is the worksheet tab. So, again, this will be our parts of the spreadsheet. So, I hope you learned something and that's all. Thank you.